Ayun, good day sa lahat. So, meron na naman tayong napakagandang full face ngayon na re-review. So, isa tong pinaka-latest na full face ng Evo. So, alam naman natin, syempre, si Evo sobrang sikat kasi nga maraming vlogger. So, hindi dahil doon yung nag-video tayo tungkol dito sa helmet nito. Kasi nagandahan din ako kasi updated na yung kanyang shell. So, hindi na siya kagaya ng mga past na mga helmet nila. Nakita ko na kasi to 3 years ago, kung di ako nagkakamali, yung GT Pro. Nakita ko na yan, yung shell na to. Pero plain lang yung mga graphics nun. I mean, yung kulay niya ay napaka-plain na. So ngayon upgraded na siya. Nakalagay dito is CR22.06 na po siya. ICC, walang DOT and walang FMVS na certification. And naalala ko, magkasing sila ng SEC Challenger kung di ako nagkakamali. Or ng SEC Windstorm na full face. And may modular din kasi si Windstorm. SEC Windstorm, parang ganito din. So sa kanya, mostly kasi kapag nagbebentas mga shop ay yung nilalagay nila ay yung black lang or natural na lang na visor. Pero dito sa akin, mabibili nyo siya na naka-golden. So swerte natin dahil nareleasean tayo ng kinukuha natin ng helmet na naka-revo. Kasi mahal din nito kung o-orderin mo to sa online. Nasa 600 siguro yung lens na ganito. So swerte na makakabili nito kasi nga upgraded na yung kanyang visor, no? So buksan natin dito sa harap. So nga pala, vents niya ay ganyan lang dito, slide lang. And ganun din dito sa may baba. And sa visor naman, wala po siyang minimal lock dito, design lang po to. So ito lang yung kulang sa kanya, sana nilagyan nila ng minimal lock, yung parang kapag na-close mo ganyan, hindi siya madaling buksan. So sa kanya madali lang. Hindi kagaya ng isang helmet brand or sa ibang helmet na meron silang minimal lock kahit na konti dito. Kasi kapag high speed, minsan sa sobrang hangin, sobrang lakas or mabilis yung takbo natin, minsan hindi naman siguro, pero minsan siguro mag-aangat to kapag high speed na, no? So yun lang yung kulang dito sa helmet na to. Syempre dual visor po yan yung mechanism dito. Same din ng SEC Challenger kung di ako nagkakaman. And ganun din dito, siguro manufacturer ng Evo at ng mga SEC at ng Spider, baka pareho lang or isa lang yung manufacture, no? So kasi nga medyo may kahawig sila ng dito, halos dito. So yan yung look niya. So tignan natin doon sa loob. So hindi natin papatagalin yung video na to kasi nga i-compare pa natin to sa isa pang helmet na brand, no, kung anong mas maganda sa kanila na same din sila ng price range, no. So sa kanyang mechanism dito, patras lang and mapupull out na yung kanyang outer visor, no. Ganda ng looks niya, ng graphics niya, parang I think kung di ako nagkakamali, Ducati, yun nga, Ducati Panigale or Ducati V4R or Ducati Superleggera. Kasi nga dual exhaust dito, tapos all lens. Tapos yung design kasi na ganito, nakita ko to sa Panigale kung di ako nagkakamali, or sa 1299 na Ducati, sa 899 I think, parang same lang din yung single swing arm. Napakaganda. And dun sa taas may nakalagay dito warning o ano paman yan. Tapos RR dito sa likod. So kunin natin sa kanyang stand para matingnan natin kung ano nakalagay dito sa loob niya, kung maganda ba yung mga visor, kung ano bang feeling dito sa loob. Nga pala, before ko makalimutan, salamat nga pala sa mga nanonood sa atin dyan, nag-subscribe, salamat po. And sa mga nag-like, salamat din, sana'y nasagutan ko. And sa mga nag-comment doon or sa nagtatanong, sana'y nasagutan ko yung mga katanungan. Sa mga bago natin dyan, hindi naman mahirap, or isang click mo lang masasubscribe na, and maging updated ka pa sa mga uploads natin. Ganon din sa FB page natin, Cycle Speed Iloilo. Sa mga dito sa YouTube channel natin na Sputnik Moto. And yun nga, sana ngayong December magra-raffle tayo ng isang helmet and then GCash. So kaso lang hindi natin naabot yung goal natin dito sa YouTube channel, and I think yung date ngayon is 28 na. So hindi na siguro makakahabol. So kung kailan na lang maabot natin yung goal natin dito sa YouTube channel natin, and ganun din tayo, doon na tayo siguro magra-raffle na lang kapag naabot na natin. Kahit anong months pwede naman eh. So magbibigay tayo, it's either full face or modular, isang helmet. Papiliin natin yung mananalo dun sa raffle na gagawin natin. Discuss natin yun kapag naabot na natin yung mga goal natin dito sa YouTube channel, no? So balik tayo dito. So kunin natin sa stand para makita nyo talaga yung inner
paddings niya. So ayan, makita nyo naman kung gaano kaganda. Maganda naman yung mga paddings ng Evo sa ngayon. Pero yung mga past nila hindi ko type, pero sa ngayon na mga release nila ay napakaganda na. So ang hindi ko lang nagustuhan dito, yung bandang dito. Kasi kapag nabasa to tapos nainitan mo, uupak talaga to. So yung parang leather na manipes. Yung parang hindi pure na leather. Yan. So yung feeling naman dito sa kanyang paddings, medyo malaman naman, pero parang solid na medyo may kung i-compare ko to sa isang brand, medyo matigas lang siya ng konti. So hindi siya masyadong smooth, yun lang. And yung feeling naman medyo magaspang lang ng konti, pero kung hindi ka naman masyadong mapili sa kanyang paddings, okay naman to. Pero depende na yun sa inyo. Pero ang maganda din naman, hindi naman siya masyadong magaspang. So usually naman nagbo-bonnet naman tayo o balaklava, ayos na to. So may ano dito, pangalan na Evo. So wala po siyang emergency pull. So sa ka-price kasi nito meron na sa ibang brand meron emergency pull. So sa kanya wala. And chain curtain niya, napakasimple lang din. So intercom ready. Yes, intercom ready po siya. Sa nagtatanong dyan, pwede nyo siyang lagyan. Ayan, may space dito na pabilog. Ganon din dito sa kabila. Ayan, may space dito na pabilog. So intercom ready din po siya. So yan, napakaganda ng helmet na to. So marerecommend ko na to kasi updated na po siya sa ACR 22.06 no. Napakaganda din ng graphics, napaka-quality. Sa bigat naman, kung i-compare ko to sa isang brand, siguro mga 1.550 kung di ako nagkakamali, 1.6 something, mga ganun. Kasi wala tayong weighing scale dito or ma-weight scale natin or ma-test natin kung ganong bigat nito. So pero sa mga nahawakan ko dito na merong nakalagay na bigat or weight sa likod ng mga helmet nila, parang same sila ng 1.6. Di na siguro mag-exceed doon. So yun yung bigat ng helmet na ganito. Wala kasi siyang weight ECR 2206 lang and ICC size medium, final QC pass. Yung wala dito excuse me, FMVS, walang certification na ganun. So okay lang din. And ano pa ba? Nasabi ko na siguro lahat. Yung vents nito nasa taas, mayroon din dito sa harap. Yung dito kulang lang po siya ng minimal lock. Kung ako mas prefer ko yung may minimal lock kasi dito kung high speed ka magpatakbo, mas maganda na merong lock mechanism dito sa may front ng visor. So okay na din to. At least nasabi ko or na-share ko sa inyo sa mga hindi nakaalam sa bagong release ng Evo. So isa tong GT Pro. So andon yung XT 300 na bagong dating din. Kasi yung unang batch yung na-review natin, hindi ganon yung lens. Nakita nyo ba? Yun. Yung lens na unang release nila kasi parang black lang ata. So swerte ng batch ngayon na makakabili ng Evo. So marami pa tayong i-review. Meron pa tayong Spider na i-review na tsak na magugustuhan nyo kasi nga version na siya, version 2. And in-upgrade ng Spider yung helmet nila no. So basta tignan nyo sa susunod na video natin. So sa mga bago dyan, pwede nyo i-subscribe or follow yung FB page namin na Cycle Speed Iloilo no. So comment lang kayo dyan at hanggat kaya natin sagutin, sasagutin natin yan. And yun lang siguro sa video na to. Salamat sa pagpanood at peace.